Magandang buhay mga kaibon. Welcome po kayo dito sa MBA Loop and Aviary. Yan, ang pag-uusapan pala natin ngayon ay ang ano nga ba ang mga binibigay nating natural booster para sa ating mga breeder at bago nating ipapares. Yan, pag-uusapan natin yan mamaya mga kaibon. Magbibigay ako ng 10 natural booster para sa ating mga breeders at yung mga bago nating bagong isasalang na mga pares. Yan, pag-uusapan natin yan mamaya pagkatapos ng introng ito. Welcome back mga kaibon. Yan, pag-uusapan na nga natin yung 10 natural booster na ibinibigay ko dito sa aking ibunan. I-share ko rin po sa inyo yung mga pamamaraan ko kung paano nga i-breed yung ating mga lovebirds tulad ng parakeets. Yan, para to sa mga sa mga newbie na nagbabalak na pumasok or meron ng mga alagang ibon. Yan, bibigay nga ako ng gabay sa inyo, 10 pamamaraan ang natural booster para sa ating mga breeders. Yan, umpisahan natin yung syempre bago nga tayo umpisa, pa-like, share and subscribe mo lang po ng aking YouTube channel, ang MBA Loop and Aviary. Yan. Yun nga po, pag-usapan na natin ngayon. Syempre bago nga natin syempre magpo-focus tayo sa sa pagbibigay sa kanila ng balanced diet bago tayo umpisang mag-breed. Yan. Dapat yung diet nila ay mayaman sa vitamins and minerals. Yan, at meron din tayong sapat na lugar na hindi sila ma-stress. At ayon ng ating mga ibon niyang mabubulabog sila. Ayan ang dapat na focus natin bago tayo mag-umpisa mag-breeder. Yan nga, ano nga yung 10 natural booster para sa ating mga breeder at dun sa yung mag-umpisang natin i-breed. Ayun na, number 1, kailangan natin ng diet pellet food. Yan, ano nga yung diet pellet food? Siyempre meron siya dapat na high quality formulated pellet na hanggang 75 to 80% ng kanilang kinakain ay merong Integra 2000. Yan, ang Integra 2000 ayan yung nakapagpabilis ng pag-iitlog at nagpapabilis ng pagpapalaki ng kanilang mga inakay. Yan, nagpapaboost ng ng pagpapalaki, ng pagpapataba, pagpapabilis ng pagtubo ng kanilang mga balahibo, yung mga inakay nila. Doon na nga tayo sa pangalawa. Kailangan ng calcium. Yan. Tulad ng cattle bone or mineral blocks. Yan. Diyan tayo nakakakuha ng calcium na pwede natin ibigay sa ating mga breeder. At kahit na hindi breeder, pwede natin bigyan yung mga nasa flyers loop. Siyempre, nakakatulong din yan na pagpapatibay ng kanilang mga buto, lalong-lalo sa mga pakpak, yung mga paglipad-lipad nila. Tapos, mas importante yan sa mga breeder. Kasi, yung calcium na yan ay nagpapatibay ng kanilang itlog na hindi kagad mababasag. Kasi may tendency niyan pag nabubulabog, syempre na itatalsik ng mga breeder, mga nanay ang kanilang mga itlog. Hindi kagad magka-crack pag meron tayong sapat na calcium na binigay sa kanila. Yang cattle bone or mineral block. Syempre nagpapaano rin yan, nagpapabilis ng production at higit sa kanilang kalusugan. Doon na tayo sa pangatlo. Siyempre, meron din siyang dapat na kinakaing seeds. Yan, kailangan din natin bigyan sila ng seeds tulad ng canary seeds or plain white millet. At ito ay hindi dapat natin primary na source of pagkain nila. Kailangan din meron din tayong ibinibigay ng mga gulay. Yan, tulad ng maraming mga gulay na pwede natin ibigay sa kanila. Ng kangkong, basta mga green leafy vegetable. At kasi ang pagka more in pellet tayo o dun sa seeds,
na ibinibigay, ayun yung mabilis na nakapagpataba ng mga nanay or mga hen, kasi nga diyan yan pwedeng makakuha sila ng ng sakit na yung may bukol sa puwet. Yan, kalimitan yung mga hen ng nagkakaroon yan pag sa sobrang kain at nagkakaroon sila ng ng taba sa puwet. Naman tayo sa pang-apat na natural booster. Siyempre, kailangan din natin bigyan sila ng vitamin A. Yan, may mga gulay naman na pwede natin ibigay na merong source of vitamin A. Yan, katulad ng carrots, broccoli, spinach or kangkong. Tapos pwede din tayo magbigay ng talbos ng kamote, alokbati at saluyot. Yan, ano nga bang mga benefits niyan, yung vitamin A na yan? Siyempre, nagpapalinaw ng kanilang mga mata at nagpapalakas ng kanilang immune system. Siyempre, nakakatulong din to sa pagpapalaki ng mga inakay, lalong-lalo na yung mga meron ng pisang itlog. Yan ang mga source of vitamin A na pwede natin ibigay. Na kahit hindi na tayo magbigay ng mga vitamins na mga drop na liquid, meron man tayo may bibigay ng vitamin A na nanggagaling sa mga gulay. Yan, tulad ng sabi ko, dun sa pangatlo, ng ating yung seeds, syempre hindi natin pwedeng ipa-primary yung seeds. Ang ibibigay natin ay itong mga gulay na mayroong source of vitamin A. Yan, ang pagbibigay niya pwede naman sa sa umaga, na bago natin bigyan sila ng seeds, magbigay tayo ng konting amount lang ng gulay. Syempre, pag naparami nga natin, syempre medyo nakakasama din sa ating mga ibon. Nandiyan yung pwedeng magtai-tai sila. Kailangan moderate lang yung pagbibigay natin sa ating mga ibon. Tapos pag nakain na nila, pwede na tayo magbigay ng seeds. Pero konting amount lang ang pagbibigay ng seeds. Pag ako nagbibigay ng seeds dito, supplier ko sa maramihan, mga 2 takal lang. Tapos alternate naman ng gulay. Yan, ang pagbibigay ko ng gulay sa kanila is every other day, o kaya MWF. Tapos yung seeds naman, konting amount lang every day. Pero konting amount lang, huwag natin dadamihan. Kasi meron mga iba na isang bowl na ibinibigay. Siyempre sila, tuka dyan. Kung anong ibigay natin sa kanila, kinakain nila yan. Kaya nga yung mga hen ay nagkakaroon ng taba sa puwetan. Yan, at mahihirapan na yan na mag-itlog or ilabas nila yung kanilang mga itlog. Yan, doon naman tayo sa sa pang-5 na dapat nating ibigay na natural booster ay ang malunggay. Yan. Importante yung malunggay na yan kasi superfoods yan. Siyempre, ang benefits niyan ay antibacterial, antifungal at anti-infection. Kalimitan dyan sa atin mga ibon, yung mga namumuong tuyong balat sa may paahan nila. Yan. Nakakatanggal yan. Yung malunggay na yan, nakakatulong pag pinakain nga natin sila. Siyempre, nagpapalakas din yan ng immune system, nagko-control ng mga sakit tulad ng sipon na makukuha ng ating mga ibon. Siyempre, meron din yung malunggay na yan ng boost fertility na nagpapaganda at nagpapatuloy ng production ng pangingitlog ng ating mga ibon. So, siyempre, nagpapadami rin ng gatas ng ating mga ibon para sa malulusog na pagsusubo, lalo sa mga nanay na may sinusubuang mga inakay. Yan, bilis silang tumaba at lumaki. Yan, doon naman tayo sa pang-6 na natural booster na ibinibigay ko dito sa aking ibunan. Yung siling labuyo. Yan. Siyempre, yung siling labuyo, nakakapagpaiwas din ng pagtaba ng ating mga ibon yan pag binigay natin. Tapos, isa rin siyang mating enhancer sa ating mga ibon, lalo sa mga bagong pares natin. Nakakapagbigay ng init sa katawan, lalo sa mga calf. Talagang gigil na gigil sila dun sa kanilang
asawa at gusto na nilang i-mate. Tapos syempre nandyan din meron din siyang good source of vitamin A at source of vitamins and mineral. Yan. Tapos doon naman tayo sa pang-pito na natural booster. Syempre bago natin i-breed yung ating ibon, syempre nasa tamang edad sila. Yan, hindi tayo pwedeng mag-breed ng batang-bata kasi nga pwedeng maging abnormal yung kanilang mga anak or hindi nila limliman. Siyempre, ang tamang edad niyan ay nasa tamang 6 months. 6 months pataas. Yan yung talagang age na pwede nating i-breed sa ating mga ibon. Siyempre, nandyan din yung i-breed natin ay dapat hen at cock. Tapos, yung pangwalo. Siyempre, condition. Yung sinasabi ng condition, dapat nasa condition yung ipaparis nating mga ibon. Siyempre, walang mga sakit. Hindi sila pwedeng mag-breed ng may sakit, may sipon, or basta may sakit. Hindi mo pwedeng i-breed kasi nga, mahina sila. Hindi sila makakapag-provide ng itlog. Kung makapag-provide man sila ng itlog, mahihina yung inakay na ipipisa nila at saka hindi 100% na fertile yung kanilang mga itlog. Yun. Siyempre, yung pang-anim, pang-siyam, environment. Yan. Yung environment, siyempre, yung paglalagyan natin ng mga ibon, kailangan nasa tamang lugar, na tahimik, at walang mga ingay at predator, mga daga, pusa na ayaw nila kasing nabubulabog. Yan ang ayaw nila. Pwedeng hindi sila mag-itlog, nai-stress sila, hindi sila komportable sa lugar. Siyempre, kailangan bigyan din natin sila ng lugar na talagang komportable sila. Ang pang-sampu, yung last, ito importante to sa pagbe-breed. Siyempre, mas magandang i-breed ang ating mga ibon sa single cage. Yan. Bakit nga sinabi ko? Siyempre, pag doon natin sila inano sa colony, kasi meron talagang colony at single cage pairing. Ako ang pinaka-advise ko ay doon na lang kayo sa single cage. Kasi nga, siyempre, para iwas natin na yung mag-away-away, siyempre magiging territorial yan yung mga ibon pag ginawa natin colony. Meron din namang mga ibang breeders na nag colony. Pero sa akin mas advisable ko doon na lang tayo sa single cage, single pairing, para maiwasan nga natin yung pangbubugbog, tsaka may tendency na hindi sila pasukin ng mga ibang mga breeder. Siyempre, mga territorial yan. May mga pumapasok-pasok na mga iba-ibang ibon. Yun nga, pwedeng mag-away-away sa loob at mabasag na yung kanilang mga itlog. Yun nga mga kaibon. Yun nga yung 10 natural booster na sa ating mga breeder na mga ipapares or meron na tayong mga breeder na naisalang. Yan, yun yung mga ginagawa ko dito sa aking ibunan. Sana may mga konti kayong napulot na tips sa aking mga nasabi. At ako may kulang pa na wala ako sa sinabi about sa natural booster, ay comment nyo na lang dyan sa comment section para at least malaman ng mga ibang newbie na sa pag-iibon, may dadagdag natin dito sa ibinigay kong 10 natural booster para sa ating mga breeder. Kaya hanggang dito na mga kaibon ang aking mga sinabi, ay sana makatulong po sa inyo at sa inyong ibunan. Yan. Pa-like, share, and subscribe po ng aking YouTube channel, ang MBA Loop and Aviary. Tsaka please click the notification bell para updated po kayo ng aking mga ina-upload na mga bagong video at more tips para sa ating ibon at sa ating ibunan. Yan. Maraming salamat po sa inyong panonood at happy breeding po sa inyo lahat.